tawag natin na Triune God, Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. At napakahirap ipaliwanag yung tinatawag natin na 3-in-1. Pero ito yung katotohanan na nasa Biblia. At titingnan po natin yung relasyon ng three persons in one God sa message na ito with the title, Calling God Our Father, base sa Romans 8:15. Ang New Testament, sa next na slide, ay ine-emphasize dito yung work ng Holy Spirit in applying Christ's redemption to believers. Okay, ganito po yun, ano? Si Jesus Christ namatay sa krus more than 2,000 years ago para sa ating kaligtasan. That was more than 2,000 years ago. Nung tayo ay sumampalataya kay Jesus, yung event na yon, ina-apply ng Holy Spirit sa atin ngayon. Okay, so yun po yung ibig sabihin nun. Yung nangyari more than 2,000 years ago, the Holy Spirit applied sa atin sa ngayon. Kaya minsan sabihin natin, kailan tayo naligtas? Nung ako ay sumampalataya. Kailan yon? Maybe last month, or last year, or 3 years ago, 4 years ago. Pero minsan sasabihin din natin, niligtas ako ni Jesus Christ more than 2,000 years ago. Pinako niya yung aking kasalanan noon pa. Alright? So yun po yung minsan yung mystery. Pero ganito po ang ginagawa ng Holy Spirit. What happened more than 2,000 years ago, ina-apply niya sa ngayon nung tayo ay sumampalataya. And one of His greatest ministries ng Holy Spirit is bringing sinners into a living relationship with God. And so, pwede natin tawagin ang Diyos as our Father. Okay, Ama sa langit. Sa next na slide, titingnan natin, ito po yung tawag natin sa Diyos. Creator. Sige nga, sabihin nyo, Creator. King. Judge. Okay, pwede rin tawagan natin Pastor. Okay, yun yung pagtawag natin sa Ama, sa Diyos. Ngunit, bilang Ama, ipinapakita niya ang malapit na ugnayan natin sa Kanya na kaloob ng Espiritu. Okay. So, ang daming tawag natin sa Diyos. Pero ito po, yung pagtawag natin sa Kanya na Ama or our Father, pinapakita yung malapit na relasyon natin sa Kanya. Tawagin nga natin ang Diyos, Ama namin sa langit. Ang nagturo po niyan ay si Jesus Christ. At kung titingnan natin, ito po yung malapit na relasyon natin sa Diyos bilang Ama natin. Ngayon, ito yung tanong natin for the message. Sabay-sabay nating basahin. How does the Holy Spirit enable believers to call God our Father? Okay. Mga kapatid, yung pagtawag natin sa Diyos as our Father, ay hindi po yan natural sa atin. Okay. Hindi yan innate. Ang Holy Spirit, gumagawa sa atin para matawag natin ang Diyos na Ama namin. Okay. Yung Holy Spirit po, yung gumagawa para matawag natin ang Ama sa langit as our Father. Paul answers this question by showing us 3 marvelous works of the Holy Spirit. Tingnan po natin yung first point sa next na slide. Okay, basahin natin ng sabay-sabay. The Holy Spirit abolishes fear. Okay? Tinatanggal ng Holy Spirit yung fear.
Kaya pwede tayong dumiretso sa Ama. Kasi ang Holy Spirit, siya yung gumagawa para tanggalin niya yung takot natin sa Kanya. Na natatakot tayo na i-judge tayo ng Ama, paparusahan tayo ng Ama. Tinatanggal ng Holy Spirit yan. Tingnan po natin sa passage natin sa Romans 8:15. For you have not received the spirit of bondage again to fear. So, sinasabi ni Pablo sa mga taga-Roma at that time na ang natanggap ninyong Holy Spirit hindi yung spirit of fear. Yung natatakot kayo sa Diyos. Tinatanggal ng Holy Spirit yan. Okay? Ang argument ni Paul sa Romans chapter 8, pinapakita niya yung buhay ng mga Kristiyano na dati takot yung mga tao ng Diyos, lalo na sa Old Testament, na takot sila dahil sa pagsuway sa mga kautusan. Pagkatapos, natatakot sila. May example tayong mamaya. Pero sinasabi ni Pablo na ngayon, kayo'y nabubuhay sa Espiritu. Okay. May Holy Spirit nasa inyo. At tinatanggal niya itong takot. Example natin sa next na slide. Ito po sa Exodus 20:18 hanggang 19. Nung si Moises ay umakyat sa bundok ng Diyos. Natatakot ang mga tao. Ito po, basahin ko. Now, when all the people saw the thunder and the flashes of lightning and the sound of the trumpet and the mountain smoking, the people were afraid and trembled, and they stood far off. Okay. So ito yung description na natatakot ang mga tao sa Diyos. At sila ay nakatayo far off, malayo. So, kung titignan natin yung distance, nandoon yung malayo sila kasi natatakot sila. And said to Moses, you speak to us and we will listen. But do not let God speak to us lest we die. Okay. So sabi ng mga tao, kayo na po, Moses ang mediator namin. Kayo na po makipag-usap sa Diyos. At kung anong sasabihin ng Diyos ay sabihin mo sa amin. Huwag niyong hayaan na ang Diyos ang mangusap sa amin. Baka mamatay kami. Okay. Ito po yung takot ng mga tao noon. This is a picture kung gaano kalayo ang pagtingin ng mga tao sa Diyos at kailangan nila yung mediator. Kailangan nila si Moses na siya ang makipag-usap sa Diyos. Ngayon, sino ang mediator natin? Sa New Testament, sino ang mediator natin? Para hindi tayo matakot. Okay, si Jesus Christ. Sa next na slide, sabi dito ni Pablo sa Romans 8, yung passage natin pa rin, pero sa verse 1, agad-agad niyang sinabi. Basahin natin ng sabay-sabay. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. So wala ng condemnation sa lahat ng nakay Kristo. Dapat hindi na natatakot yung lahat ng nakay Kristo sa condemnation, sa judgment. Kasi sa totoo lang, may darating na judgment sa mga hindi sumasampalataya sa Diyos. Sa dami-dami ng kasalanan sa mundong ito at gumagawa ng kasalanan, there will come a time na ipapakita ng Diyos ang kanyang judgment, ang kanyang justice
Kasi matuwid ang Diyos. Pinaparusahan niya ang makasalanan, ang kasalanan. Pero lahat ng nakay Kristo, sabi dito, wala ng condemnation. Can you say amen to that? Ang tanong, ako ba, ikaw ba, ay nakay Kristo? Ang message natin noong isa-isang linggo, nung ako'y nag-preach, si Jesus Christ yung parang arko sa Old Testament. Nung nakapasok yung sina Noah at ang kanyang pamilya at kasama yung mga hayop doon, hindi sila namatay sa judgment ng Diyos. Si Jesus Christ, siya yung arko natin na pag tayo ay nasa Kanya at siya ay nasa atin, wala nang judgment para sa atin. Wala nang condemnation para sa atin. Purihin natin ang ating Ama na nasa langit. Dahil isinugo niya si Jesus Christ para siya yung umako ng judgment ng Diyos para sa atin. Kaya nga, yung inawit natin kanina ay akmang-akma po. Na siya, si Jesus, ang ating tagapagligtas. Sabi natin, ikaw ang tagapagligtas at tagapagtanggol. Dati nanonood kami ng FPJ, yung si Tanggol, Okay, may pangalan na Tanggol. Okay. Pero ang tagapagtanggol natin ay si Jesus Christ. Siya yung tagapagligtas, tagapagtanggol ng aking buhay. Sa buhay ko, di na ako mangangamba o matatakot pagkat ikaw ang kasama. Can you say amen to that? Kaya kahit sa mga nangyayari sa mundong ito, meron tayong kasama, tagapagtanggol. Si Jesus Christ sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Noong Thursday, ay hinatid ko si Lynette sa kanilang klase, sa school nila sa Kongre. Iniwan ko siya. Umuwi ako. Maya-maya, umuwi na rin siya. Sabi ko, bakit? Wala kaming klase. Hindi ko pala nabasa yung group chat kasi at that time naputulan kami ng internet kasi nakalimutang magbayad si Sister Lynn. Kaya walang communication sa kanyang mga kaklase. Wala palang pasok. Bakit walang pasok? Kasi meron daw threat doon na meron daw may mga communication ng mga high school student na mayroong parang gang o network na sila'y susugod tapos mananaksak. Hindi naman daw nila papatayin, susugatan lang daw nila. Paano nandun yung teacher? Kung nandun siya, di may idadamay siya. Yung daw yung mga doon sa group chat, kaya wala nang pasok. Sabi nila, grabe naman dati. Hanggang dito nakarating na yung shooting sa Tacloban, yung dito sa Gentry, yung saksakan dyan, sa malapit dito yung school, yung isang grade 8, sinaksak niya yung mga grade 5, buti walang mga namatay. Then nagtataka yung ating gobyerno, bakit talamak ngayon sa mga schools itong shooting, pagkatapos itong stabbing, ginagamit ang kutsilyo. Napag-alaman nila na may network, ang tawag yata doon is 764, yung network na ang kanilang misyon ay lasunin yung utak ng mga bata para gumawa ng violence. Kung hindi sa sarili nila, ay gagawa sila ng violence sa iba. So, ang daming platform sa internet ginagamit nila. May mga nabanggit kasama yung Roblox. Kaya kaninang umaga, sabi ko kay Lynette, naglalaro ka pa ba ng Roblox? Sabi niya, hindi na. Ano yan? Oo, mga bata. Kasi, maraming bata doon. Yung itong mga adult,
magpapanggap na bata din sila. Papasukin nila doon, pero slowly ginugroom nila yung mga bata. Ang tawag nila yung grooming, yung nililigawan nila hanggang makuha yung kanilang tiwala, hanggang kung ano-ano na lang yung ipapagawa nila. Nung kinukwento ng nilinet sa nanay ko sa cellphone, habang tumatawag, sabi ng nanay ko, nakakatakot na, nakapasok na sa mga eskwelahan. Oo, pero sabi ko, meron pa rin tayong kasama na nag-iingat sa atin, na nagtatanggol sa atin. Meron tayong Panginoong Diyos. So sa mga nangyayari ngayon, in as much at na kailangan nating mag-ingat, kailangan din nating magtiwala na meron tayong tagapagtanggol. Kasi kung puro takot yung buhay natin, paano tayo mabubuhay? Magtiwala tayo na meron tayong Diyos na nag-iingat sa atin habang tayo ay nabubuhay. At kung matapos man yung buhay natin sa mundong ito, hindi natatapos dito ang ating buhay. Kasi lahat ng sumasampalataya kay Kristo may buhay na walang hanggan. Can you say amen to that? Pangalawa, basahin natin ng sabay-sabay. The Holy Spirit adopts us into God's family. Ito po yung doctrine ng adoption. Na dati hindi tayo anak, pero inadapt tayo at naging anak tayo ng Diyos. Sa passage natin uli, sabi dito, for you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you have received the spirit of adoption. Okay. Ito po yun, yung ginawa ng Holy Spirit sa buhay natin. In-apply niya yung redemption ni Jesus Christ sa krus sa atin, at tayo ay adopted na mga anak ng ating Panginoong Diyos. Kaya kung babasahin natin yung following verse 16, the Spirit testifies in our spirit, to our spirit, that we are children of God. Yung Holy Spirit mismo ang nagte-testify sa atin na tayo ay mga anak ng Diyos. Hindi sa sarili natin, nasabihin natin na sa sarili natin ay sabihin natin anak tayo ng Diyos. Hindi po. The Holy Spirit, siya yung gumagawa. Siya mismo yung nagte-testify. Siya yung gumagawa na tayo ay anak ng Diyos. Tingnan po natin yung sabi ni Juan sa John 1:12 and 13. Basahin natin ng sabay-sabay. But to all who did receive Him, who believed in His name, He gave the right to become children of God, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Okay. Nung naipanganak ka ba, ikaw yung nagdesisyon na ipanganak ka? Di ba bigla na lang na ikaw ay naipanganak? Di ba? Yung pagiging kapanganakan natin physically. Hindi tayo yung nagdesisyon na, gusto kong maipanganak. Nasa sinapupunan tayo, gusto kong lumabas. Hindi, there is a right time. Ganon din sa ating kapanganakan, sa ating spiritual na buhay. Sabi dito, yung kapanganakan na ito, not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Ito yung kalooban ng Diyos na ikaw at ako ay maipanganak sa Espiritu. Ito yung kalooban niya. At ito ay nangyari sa atin who believe in Jesus, who receive Jesus. Ang tanong,
Totoo ba yung Apostles' Creed na sinabi natin, I believe? Totoo ba sa ating isip, sa ating puso, sa ating buhay? Last Sunday, nag-preach si Pastor Arman. Believers, followers. Okay. Ikaw ba ay believer? Ikaw ba ay follower? Mayroon bang pagkakaiba, pagkakaparehas? Dapat pag ikaw ay believer, siguradong follower ka. Pero mayroon kasing believer na mali yung believe nila na katulad ni Satanas. Sabi ng salita ng Diyos, even Satan believes and trembles. Pero hindi po yun yung belief natin. Yung saving faith yung meron sa atin. At ang resulta is, tayo ay follower. And then, kung maalala ko yung message niya, ay we have to bear yung mga persecution. Kasi yung mga believers, mga followers noon, inuusik din. Can you say amen to that? Okay. Pagkatapos, yung pangalawa, be joyful. Kasi, kahit inuusik tayo, meron tayong gantimpala. Can you say amen to that? Ang pangatlo, be salt and light. Okay, kung maalala nyo yung message last Sunday, iyon po yung summary. Na tayo ay believers and followers. At tayo ay mga anak ng ating Ama na nasa langit. Ito po yung doktrina natin na nakasulat sa next na slide, Westminster Shorter Catechism. Basahin ko yung question, basahin ninyo yung answer. Question 34. What is adoption? Okay. So itong adoption, God's act of free grace. Okay. Action ng Panginoon yung adoption. Pagkatapos tayo, napasama sa number ng mga pamilya ng Diyos. And we have all the privileges ng anak ng Diyos. May mga privileges tayo. Kasama na yung kaligtasan, yung pagtatanggol ng Panginoon, yung pagpuprovide ng Panginoon, yung hindi na tayo natatakot kasi nandyan yung Ama natin. Ang trabaho ba ni Lynette halimbawa bilang anak ko na bata pa, halimbawa, ang trabaho niya ba, kasama ba yun, mag-worry siya sa kanyang pambayad sa eskwelahan, pang tuition fee niya? Mag-worry ba siya sa pagkain niya? Yun ba ay kasama sa kanyang worry? Di ba hindi? Basta magtiwala lang siya na ako bilang tatay, magbibigay. Daddy, kailangan kong ganito. Daddy, okay. Yun yung kanyang gagawin, magtiwala sa akin. Kasi anak ko siya. Kasama ito sa privileges natin, mga kapatid. Na hindi tayo nagwo-worry dapat. Kasi meron tayong Ama na tumitingin sa atin. Na nag-aalaga sa atin. Yun yung turo ni Jesus Christ, do not worry. Kung ang halaman, inaalagaan niya, kung ang ibon, inaalagaan niya, how much more tayo na tao, how much more tayo na kanyang mga anak. Ibinilang niyang anak. Yung first century, tingnan po natin yung illustration ng adoption. Si Augustus Caesar, yung first Roman emperor. Augustus was born Gaius Octavius or Octavian, but was adopted by his great uncle Julius Caesar.
Through that adoption, Octavius inherited Caesar's name, wealth, authority, and eventually became the first Roman emperor. Di ba? Si Augustus Caesar, inadapt ni Julius Caesar. Kaya yung pangalan niyang Caesar, naipasa rin sa kanya. Kasama ang wealth and authority. And then yung position niya sa politics at that time. So makita natin dito na ito yung ginawa ng Diyos sa atin. Ibinigay niya ang pangalan. Kaya tayo Christian, Christ, follower of Christ. Tagapagsunod ni Kristo. Kasama ang kayamanan ng Diyos. Kaya He provides sa ating mga pangangailangan. Even yung authority, sabi He gave them authority to become children of God. Kaya ang tawag sa atin royal priesthood. Okay. Mga maharlika. Okay. Yun yung ating katayuan ngayon sa harapan ng Diyos. Kaya inawit natin kanina yung blessed assurance. This is my story. This is my song. Meron tayong kwento, meron tayong song. Tayo inadapt ng ating Ama na nasa langit. And then sabi dito, heir of salvation. Tagapagmana ng kaligtasan. So ang response natin sa inawit natin, we are happy and blessed. We are happy and blessed. Tayo ba ay masaya na tayo ay adopted children of God? Can you say amen to that? Lahat ng yaman ng Diyos, lahat ng kanyang authority, ipagkakaloob niya sa kanyang mga anak. Testimony ng isang tatay, sabi niya, yung anak niya na 15 years old, sabi daw ng anak niya, Daddy, pwede ko bang kainin itong apple na ito? Sabi ng tatay niya, ano bang ginawa ko sa aking anak? Bakit apple lang, nagpapaalam pa? Sabi niya, anak, sa'yo lahat yan. Kung anong pagkain yan, kainin mo. Okay, sa'yo yan, sa atin yan. Then, my time, nagtanong din si Lynette sa akin, pwede ba kainin to? Sabi ko, naku, anong ba nangyayari kay Lynette na magtatanong pa? Okay, lahat yan, pwede nating kainin. Kasi we belong to the family. Ganyan po ang ating Ama na nasa langit. Hindi siya madamot. Hindi siya madamot. He provides whatever we need because He is our Father. He cares for us. Yung awit natin kanina, Ama namin, hinugasan ang kasalanan, pinatawad noon, ngayon, at kailanman. Hallelujah! Hallelujah! Kailan tayo pinatawad ng Panginoon? Noon, ngayon, at kailanman. Grabe. Grabe yung pagpapatawad ng Panginoon sa atin. Dahil tayo'y binago, binihisan, tinawag mong anak. Tinawag tayong anak ng Diyos. At yun yung pagkilos ng Holy Spirit sa atin para tawagin tayong anak. Panghuli, basahin natin ng sabay-sabay. The Holy Spirit assures our hearts to cry, Abba, Father. Sa passage natin, for ye have not received the spirit of bondage again to fear, but you have received the spirit of adoption whereby we cry, Abba, Father. Yung Holy Spirit na gumagawa sa puso natin, tinutulungan tayo para masabi natin sa Diyos Ama,
Aba. Kung sa English, Daddy, Papa. Sa Tagalog, Ama. Ama. Yung malapit na relasyon, pwede natin siyang tawagin na napakalapit sa atin bilang ating Ama. So ito ay ginawa ng Holy Spirit sa ating puso. Pwede nating tawagin yung ating Ama bilang ating Ama. Ganon ang pagpapaliwanag din ni Pablo sa Galatians 4:6. Basahin natin ng sabay-sabay. And because we are His children, God has sent the Spirit of His Son into our hearts, prompting us to call out, Abba, Father. Alright. Diba, minsan pag meron tayong suliranin, lalapit tayo sa Diyos, Ama, Ama. Pwede tayong lumapit ng ganon. Ganon kalapit tayo sa Panginoon. We can cry, Ama. Kung masaya naman tayo, pupuri tayo sa ating Ama. Magsasaya sa bahay ng Ama. Okay, whether sa kasiyahan or ikaw ay may problema, yung Holy Spirit prompting us to call out, Abba, Father. Kaya lagi tayong makipag-usap sa ating Ama na nasa langit. Ang magkakalapit na pamilya, nagkukwentuhan sila, di ba? Nag-uusap sila. Kung malapit tayo sa ating Ama, kausapin natin siya. Mag-pray tayo. Kung gusto natin mapakinggan ang sasabihin niya, makinig tayo tuwing linggo, magbasa tayo ng Biblia. Lalo tayong malapit sa ating Ama. Naalala ko ulit, pasensya na Lynette, lagi yung illustration ko kasi relasyon ng anak at saka ama, maliit ka pa eh. Okay. Nung ako'y presidente, yung first term ko na president sa PTS, maliit pa si Lynette. May meeting ako, official meeting. Pagkatapos, maya-maya, may kumatok, may bumukas. Okay, pagkatapos nakita ko si Lynette, ngiti-ngiti lang. Ngiti-ngiti. Ang tamis ng ngiti niya. Okay. Anak, nandito ka. Tapos, walang keme-keme. Lumapit sa akin, niyakap niya ako. Habang nagmi-meeting ako. Okay. Habang nagmi-meeting. Yun yung attitude ng isang anak. May confidence. Kasi tatay ko yan eh. Ama ko yan. Ano mang special na meeting mo yan, mas special ako. O, di ba? Sa harapan ng Ama natin, special tayo. Walang panahon na sabihin niya na, uy, wag muna kasi ako'y nakikipag-meeting doon sa mga anghel or ano. Wala. Walang panahon na ganon. Anytime. Umaga, tanghali, gabi. Anytime we can call our Father. Pwede tayong lumapit agad-agad. At nandyan siya. He is always looking to His children. And then isa pa, si Lynette, nung time na yon, mayroon din siyang unlimited na listahan sa kantin. Okay. Basta pumunta lang sa kantin, palista niya sa pangalan ko. Sa kay daddy ko to, Daddy Lawrence. Okay. Pagkat kinukwento niya ngayon, yung kahapon ba the other day, sabi niya, actually, minsan, hindi lang ako kumukuha pa ako para ibigay ko sa aking mga kaibigan. Okay, di ba? Meron siyang unlimited na listahan. It's okay sa isang ama na i-provide sa kanyang anak. Lalo na, meron tayong ama na napakayaman, napakadakila. Kung si Jesus ibinigay niya, how much more yung daily na pangangailangan natin, yung kalakasan natin. Hallelujah. Tayo po ay pinagpala
Blessed tayo mga kapatid. Dahil tayo ay ibinilang sa pamilya ng Diyos. Tinawag niya tayong anak at meron tayong Ama na nasa langit because of Jesus Christ. At ito ay kagagawa ng Holy Spirit, applying the work of Jesus Christ sa atin sa ngayon. Kaya sa communion natin, sa next na slide, tulad ng mga pamilya na nagtitipon sa hapag dahil sila'y kapamilya, gayon din ang mga anak ng Diyos na nagtitipon sa hapag na ito sapagkat tayo Kanya at Siya ang ating Ama sa langit sa pamamagitan ng pagtubos ni Kristo sa krus na inilapat ng Espiritu Santo. So ito po ay parang hapagkainan. Kabilang tayo sa pamilya. We share. It is, tawag ay fellowship. Malapit tayo sa Diyos. Malapit din tayo sa bawat isa. Kapamilya tayo. Dahil kay Kristo. Dahil sa pagkilos ng banal na Espiritu sa ating kalagitnaan.